mga seswang, welcome back to my YouTube channel. So ay mga seswang, dito pala tayo ngayon sa office and dahil medyo matagal na rin na hindi tayo nakaka-visit dito. So ay nakakaloka ang lumabas na chismis dito sa warehouse ay dahil nga ngayon is nag-uulan-ulan. So ay nakakaloka lang mga ses. So wag pala tayo mag-start mga seswang. I-invite namin kayo sa grand opening ng Cafe Mo San Pedro Laguna branch. So and wala pang specific date, ayan mga seswang, pero stay tuned. Ayan, wag niyong kalimutang i-like at i-follow ang Facebook page ng Cafe Mo San Pedro Laguna branch. And dahil dyan tayo magpo-post ng mga updates sa ating bagong branch. So ayan kasi is mag-uumpisa pa lang ang renovation doon. So stay tuned dahil syempre i-vlog din natin yan ang mga step by step. Ayan hanggang sa mag-open na. Ganun. So anyway mga seswang, ayan sa mga nagtatanong, yes po, open pa rin po for franchise ang Cafe Mo at JK Samgyeopsal. So dyan po kayo mag-email jksfoodcorporation@gmail.com ng inyong mga inquiries, both JK Samgyeopsal and Cafe Mo. Ayan, so yung mga seswang, tara na dito sa ating video. So yun guys, finally, andito na tayo sa warehouse. Ayan, so sa mga nagtatanong kung anong update dito sa ating warehouse, unfortunately guys, ang daming naging problema. Nareklamo kami ng kapitbahay pa dahil sa mga nangyari. So, isa sa ipapakita ko guys yung nangyari dito. Hindi ko alam kung dahil sa waterproofing ba. Hindi maayos yung pagkaka-waterproofing. Pero kasi kinontak namin sila, yung dating gumawa dito. And pumunta naman sila guys, kasi yung inayos lang ata yung sa may kapitbahay na nagre-reklamo. Pero kasi right now, dito sa may isang kwarto is, hindi ko alam bakit ganito yung nangyari. So, ito yung isa sa mga problem namin ngayon dahil nag-uulan-ulan. And siguro naman hindi siya ma-excuse from the warranty. Kasi dahil ngayon lang umulan eh. So ngayon lang matitest yung pinaka-building kung gagana siya, yung waterproofing or hindi. Nakaka-stress guys kasi syempre rainy season na ngayon. Nung una guys actually dito nagbabaha. So ipapakita ko sa inyo yung mga pictures na mga nangyari. So yun guys, kung nakikita nyo, yung pinaka-block na yan, ayan o. Hindi ko alam kung ano yan, kung molds ba yan or anything. Pero parang molds yan eh, kulay green eh. Kaya pinaalis namin lahat ng mga stock muna namin dito sa may kwartong to. Kasi syempre baka maapektuhan yung yung mga food na ino-offer namin. So, hindi siya nagagamit basically itong kwarto na to. And then yun sa may CCTV. Ayan guys. Ayan. Sa part na yan. Yan. Tignan nyo yung nangyari. Hindi ko alam kung nakikita nyo yung clearer version. Pero ayan siya guys. Ayan. So pag naulan ng malakas, sobrang lakas, tumutulo talaga. Tumutulo yung area niyan. Kaya naman tinanggal namin lahat ng mga gamit na nandito sa side na to. Stress yung dito sa warehouse namin. Kasi yung tulo na yun talaga is yun yung isa sa hindi nila talaga masolusyonan. And yun yung sinasabi nila na hindi daw siya sakop ng warranty. Which is parang kapag bahay pala, parang ilang months lang yung warranty. Pero pag, 'di ba, mas okay pa yung mga gamit kasi yung iba nagbibigay ng 1-year warranty, pero ito parang ilang buwan pa lang to, wala na agad yung warranty niya, which is hindi siya okay for us kasi syempre, yung pera din na inano namin dito, ginastos namin is talagang pinaghirapan namin. Yung talagang everyday kami nag-upload, talagang everyday kaming talagang napupuyat, binabantayan pa namin, tapos yun lang din yung mga mangyayari. So, okay din sila kausap nung una, pero yun naman, kung alam lang namin na ganito yung mangyayari, siguro sa iba na lang namin siya pinagawa. So actually, nakailang balik na rin sila dito kasi nga may mga tulo na nagaganyan. So parang nasa ibang bansa pa tayo nun, no? So in-update lang tayo kasi syempre may mga staff dito na daw yung ibang mga stocks namin is nasira na kasi naanuan siya, natuluan siya. Kasi ang lakas ng tulo nito nung nagdaang umuulan-ulan. Tapos yun, pinano namin sila sa sa GC na kasama yung contractor namin dito sa warehouse. Tapos
parang ang tagal nila actually reply. Tapos parang ilang araw pa sila mag-reply. Tapos sabi, ipapasa kami sa nila, admin nila, ganito, ganyan. Pero nung panahong kausap namin sila regarding dito sa namin, warehouse namin, wala namang ganong eksena. Kahit busy sila, nagre-reply sila. Tapos yung mga ganitong issue na lumalabas dito sa warehouse, doon nagkaroon na sila ng admin. Hindi lang din naman ito yung namin, concern namin. Kasi yung kapitbahay namin, nagre-reklamo din. So kami din yung nirereklamo kasi nga na yung ibang tubig pag malakas doon din pumapasok sa kanila. So yung sinabi din namin sa kanila na pakipuntahan kasi hindi lang yung warehouse yung apektado, pati din yung kapitbahay namin nagrereklamo na kasi yung tubig na dumadaan ang lakas doon sa kanila, yung tulo. So sana paki-actionan, pero ayun nga, nakakalungkot lang na mangyari na ganyan yung eksena. Tapos yung dito din sa harapan, sa office, tumutulo din siya. Nung mga ilang araw kasi napansin namin yung bago pa lang tong office namin, yung dito na ginagamit na namin siya. Tapos napapansin namin bakit parang iba yung amoy. As in amoy septic tank siya. Tapos nangangamoy siya kapag may gumamit ng CR. So yung na-find out namin, parang every time na may magsi-CR, nangangamoy dito sa office, which is parang impossible siya kasi 'di ba nasa pinakababa tapos third floor tong office. Tapos bakit mangangamoy kung nasa baba naman? Tapos yun na find out namin, mayroong host doon sa labas mismo ng office na merong tubo doon na connected doon mismo sa aming CR. So, di namin alam kung ano yun. Baka siguro pasingawan, nakatap dito sa taas, kaya every time na may magsi-CR doon, dito umaalingasaw sa loob ng office. Nakakaano siya kasi, syempre, andito yung ibang mga staff namin, tapos ganun yung baho, ibang level. So, alam nyo na yung baho na tinutukoy ko pag galing doon mismo sa CR. So, yun, pinaano namin, parang pinabaklas namin yung doon sa harapan, diba? And, ayun, kumbaga parang, syempre, sa amin, dagdag gastos na naman yan. Kaka-stress, ayun, naglalabasan ng mga chismis. And, syempre, affected din kami dyan kasi yung mga stocks namin dito is nasisira. So, syempre, ayun, tignan yung mga seswang naglalabasan ng mga tubig. Ayun, wala man tulo dito, pero, alam mo yun, sa labas, parang hindi ata siya na waterproof. Ganun naman yun, diba, kapag hindi waterproof. Again, wala pong tulo dito, bagkus yung tulo doon sa labas. Kumbaga, yung ulan, umaano dito, pumapasok sa mga wallings. So, kaya tignan nyo, nagkakaroon siya ng discoloration. And yung dito naman, banda na pinakita namin sa inyo, dyan po talaga is malakas yung tulo. So, late lang din na find out, kinabukasan na siya nakakita ng staff namin pagpasok dito na nasira na yung ibang mga stocks namin, pati yung mga pang-cafe mo, yung mga cups. So, syempre, loss din sa amin yun. Kasi, syempre, ang product namin yung binili namin yun. So, alam mo yun, nakaka-stress lang kasi nga, ayun, sana mabalikan na nila yan at maayos. So anyway, tara na at bumisita naman tayo dito kay Balong. Ayan, actually dito is walang tulo sa kabilang dito walang tulo, doon lang sa kabila. Kasi andito yung ibang mga stocks namin for cafe mo. Kasi nga, medyo lumalaki na eh. Baka mapatit ka. So dito, papaka-busy naman talaga nilang dalawa. So ayan, nandito naman tayo sa room nila Balong. Ayan, anong ginagawa nyo dyang dalawa? Nagda-drawing po. Eksena, drawing. Isulat po ng letter sa MMK. Ako ba ginaloko mo? Ano yan siya mga ginagawa nyo ngayon? Inventory. Parang di niya alam yung ginagawa niya tayo. Depends lang po. Inventory. Ayan, nag-i-inventory sila. Kasi may video, ayan, actually meron silang sariling table dito. Parang binubuksan nyo to pag no? Hindi. Kasi pag maulan siya, hindi namin binubuksan kasi yung tubig. Oo. Umaanggi dito. So yun nga pala, kailan pala nyo napansin yung doon? Yung parang tulo? more than a month na din. And then nung parang last time, nagpunta sila dito. Tapos, niayos nila. And then after nung inayos nila, parang bumalik ulit. Binalikan na pala nila yun. Tapos tumutulog pa rin. Parang, inayos ba nila or tinignan na? Parang alam ko, inayos nila kasi nag-akyat sila sa taas kasi doon sila nag-try mag-ayos eh.
Tapos Pero yun. parang sabi, hindi daw sila pinayagan dyan sa Hindi ko lang po alam. Siguro dahil nga may kapitbahay po kami dito kasi. Yung kapitbahay po kasi namin dito baka nagkakaroon nga ng galit kasi nga 'di ba na yung Pati din yung bubong. kanila actually, di ba? Oo, nadadamay din. Nadadamay yung kanila kasi ngayon tulo, doon din pumupunta. Meron na sarili silang indoor na falls sa bahay nila. Kaya nga. So, ayun lang, nakaka-stress lang kasi bago lang tong building na to pinagawa namin. Tapos, tignan mo, wala pang 1 year, wala pang 9 months, wala pang 8 months, no? Wala pang 8 months. Wala pa po. Tapos, yun agad yung chismis na lumabas. May mga tulo-tulo na po siya, mga eksena. Yes, meron na din po sa may gilid ng mga hagdan ganun. Ay, doon sa office? Hindi, ayun sa may hagdan dito dati. Tapos, feeling ko ito yung na-fix nila, yung sa likod lang yung hindi. Hindi. Tsura ni Balong dyan. So, dyan na nga kayong dalawa. Nag-busy pala kayo dyan. For the update lang naman tayo. Oh, bakit pinatay yung electric pan? Sorry. So, yung mga seswang, di ba, nakakaloka, nakaka-stress kasi bagong-bago pa lang tong kapapagawa and ilang buwan pa lang yung nakakaraan. Tapos yan agad may mga chismis agad naglabasan. Actually, ngayon lang din namin nalaman kasi nga, di ba, ngayon nag-uulan-ulan and the more na tumatagal, lalo siyang lumalala. Yung tulo, yung kumbaga parang gumagapang kasi siya. So, ayaw naman namin na masira kasi syempre, hindi naman namin pinulot yung pera na magpapagawa nito. Bagkus pinaghirapan talaga namin. Hard-earned money namin to. And ayaw naman namin na ganun na lang na parang wala na lang mangyari, hayaan na lang na masira. So, kaya kinausap namin yung mismong kontraktor. Kinulit-kulit namin sila na puntahan na kasi nasira din yung ibang mga stocks namin. As in, kung alam nyo lang mga seswang kung gaano karami yung mga nasayang na mga stocks namin kasi box kasi yung mga nakalagay doon and hindi na mapapakinabangan. Tinapon na lang namin. Nanginayang kami kasi syempre loss namin yon, loss ng company yon, pero wala naman kami magagawa. Kumbaga, ang amin na lang is sana mapuntahan nila maayos kasi nga 'di ba? Actually parang 2 weeks na din nakakaraan yung video na yon and parang pinuntahan ata after 1 week, tapos parang hindi pa siya ginawa nun, parang tinignan lang, tapos parang sabi nung pumunta nun bago lang daw siya, tapos pinuntahan siya nitong mga ilang araw lang yun, mga nakaraang araw, inayos na yun siya. Pero may tulo pa rin. Inayos na daw pero meron pa ring tulo. And syempre hindi lang din kami yung affected dito, pati din yung kapitbahay namin kasi kami din yung nirereklamo. Sa amin din sila umaano na parang na-damage din yung nila, yung bahay nila, yung bubong nila kasi syempre parang nagkaroon daw ng doon malakas na tulo. So ayun, 'di ba? Kumbaga parang hindi lang sa amin na stress pa yung kapitbahay namin dito sa pinagwa namin. Kumbaga parang nakakaloka na hindi na namin alam yung gagawin. So, parang big lesson learned sa amin yun ay na magpagawa ng mga ganitong klaseng mga structure. Talagang dapat i-check. First time lang namin magpagawa ng ganitong warehouse and isa to sa pangarap talaga namin. Isa to sa dream namin ngayon na yun, may mga business kami and lumalaki. Siyempre, kailangan namin ng commissary, kailangan namin ng stock room, nalagyan ng mga stocks namin kasi nahihirapan din kami sa logistics ng mga papadeliver sa bawat branch. So, kaya sobrang laking tuwa namin, sobrang medyo nakahinga kami kasi meron na kaming stock room na katulad nito and yun, hindi namin in-expect na ganun yung mangyayari na magkakaroon ng ganung klaseng tulo, tapos yung ibang mga stocks namin is masasayang, masisira, nakakaloka lang, pero wala tayong magagawa, andyan na yun. Pero ang isa lang sa wish namin, gusto namin is sana maayos na siya as soon as possible. Talagang yung masasabing ayos na, yung wala ng tulo kasi nga, 'di ba, nag-uulan-ulan. So sana maayos na nila 'yan. So ayun, talagang magpatuloy lang tayo. Ganun talaga ang life. May mga ganung instances talaga sa buhay natin ang darating. Pero sana ayan, maayos na ng contractor namin dito sa warehouse yung ginawa nila. Ayan, sana masolusunan na yan kasi. And even yung aming cafe mutan sa branch, ay may mga reklamo na din kami doon. Gawa nga namin may mga tulo-tulo na, yung ibang mga store namin, pati yung doon sa CR namin, pati yung hugasan mismo doon sa
washing area ng namin, barista namin is nagkakaroon ng lake talaga. And ayun, ang lagi lang din nilang sinasabi is tapos na yung warranty. So ayun, siguro dito na nga natin i-end ang video na ito. Again, mga seswang, ay magkita-kits tayo sa grand opening ng Cafe Mo, San Pedro Laguna Branch. So abangan yung mga seswang kasi wala pa kaming specific dates. Pero ipopost naman namin yan sa Facebook page ng Cafe Mo, San Pedro Laguna Branch. And i-follow nyo na yung mga seswang para updated kayo sa mga happenings natin, sa ibang mga pasabog, pa-promos natin dyan sa nalalapit nating grand opening. So again mga seswang, located yan sa Stall 101 to 104 National Highway, Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. So ayun mga seswang, see you there! Dito na again ang ating video. If you like the video, don't forget to like and share and comment down below kung ano pang gusto nyo maging next video natin. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Jessica Absalon, and see you guys in our next video. Bye! But